Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Muli po tayong nagbabalik sa ating paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Sana po ay patuloy po kayong manood sa ating mga paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating FB ay makapagbahagi po tayo ng salita ng ating Panginoon na magbibigay po sa atin ng kalakasan sa ating mga buhay spiritual. So ayan, sana po ay okay po tayong lahat. So ngayong araw po na ito, sana po ay magtuloy-tuloy na ito at wala na pong makahadlang sa ating paghahayag, no, ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng social media. So sa araw po na ito, mula dito sa Book of Luke, chapter 24, ang gusto ko pong i-share sa atin. At bago ko po i-share ito, nais ko pong bigyan diin muna ang summary ng chapter na ito ng 24 ng Book of Luke. So dito po, isinasaad dito mga kapatid, ang resurrection of our Lord Jesus Christ and His appearance to His disciples. Dito po ay kamamatay pa lamang ng ating Panginoong Hesus at makikita natin dito, the chapter teaches that Jesus is alive. Hindi po siya nanatiling patay. So dito po ay makikita natin that God fulfills God's promises and sends His followers to be witness to the world. So ang key po, no, ng chapter na ito is about the Jesus risen, no? Jesus Christ is risen. From verse 1 to 12, ito po ang sinasabi niya rito because isang araw, ang babae o the woman, nakita niya ang tomb na empty. So, nag-announce po ang angel, sabi niya, He is not here. He has risen. Siya po ay nag-resurrect na, no? So, the resurrection proves that Jesus conquered sin and death sa part na ito, mga kapatid. Si Jesus ay muling nabuhay. Hindi po siya nanatiling namatay nung ilibing siya doon sa tomb. So, pinapatunayan dito na siya ay tunay na Mesiah at may kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. So, Jesus walked with discouraged believers. Dito po sa susunod, dun sa verses 13 to 35, makikita natin dito na may dalawang disciples na para bang nawalan ng pag-asa. At nung nakita nila na wala na ang Panginoong Hesus, maaaring iniisip nila na siya ay nag-disappear o nawala, no, ninakaw mula doon sa pagkakalibing niya. So, sila po ay malis na doon sa Jerusalem. At doon po sa Emmaus, ito pong si Cleopas, hindi po pinangalanan dito yung isang kasama niya na disipulo, mga kapatid, ay nag-walk out na, no? Umalis na doon sa pinaglibingan sa ating Panginoong Hesus upang humanap ng panibagong pag-asa sa ibang lugar. Sila po ay kabilang sa mga alagad ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay pa. So, si Jesus makikita natin dito from 13 to 35, siya po ay nakilakad, no? Lumakad siya, nakisama siya doon sa dalawang discouraged believers. Okay? Jesus appeared to the two disciples on the road of Emmaus. So, dito makikita natin na habang sila ay discouraged, si Jesus ay nagpaliwanag sa kanila. Nagpakita kasi sa kanila si Jesus. At nung una, hindi nila ito ma-recognize, no? But inexplain ng ating Panginoong Hesus doon sa scripture na bibigyan din natin dito sa verse 32. Their hearts burned without them as He spoke, no? Kahit tayo po ay minsan
nalulungkot o nalilito, kasama pa rin natin ang ating Panginoong Hesus. Ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. So, Jesus gives peace to His disciples that time. So, tingnan natin dito sa 36 to 49, na Jesus appeared to the disciples and said, "Peace be with you." Ang kapayapaan sana ang nasa sa inyo, sabi ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nagpakita sa kanila. So, He showed them, no, His hands and feet. Pinakita niya talaga yung kamay at paan niya sa kanila. He opened their minds to understand the scriptures. Sabi niya doon sa verse 32. Iminulat niya ang kanilang mga mata para maintindihan nila ang salita niya, no, ang scriptures. So, ang presensya ni Jesus, mga kapatid, dito ay nagdadala ng kapayapaan, katiyakan at pagkaunawa sa kanyang salita. So, dun sa 46 to 49, dito naman po pumapasok yung Great Commission, the Great Commissions. Sinasabi niya doon that repentance and forgiveness of sins must be preached. So, to all nations, no? So, the disciples were called to be witness of Christ, no? Yun po yung tinatalakay niya doon. Tayo rin po ay tinawag na ipahayag ang ebanghelyo at magpatutuo sa ating Panginoong Kristo. So, ayan, doon naman po sa verse 50 to 53, sinasabi niya rito that Jesus ascended to heaven. No? Ang Panginoong Kristo ay nagpalangit na siya, nag-ascend na siya. Kaya before na ginawa po niya yun, Jesus blessed His disciples and was taken into heaven. Okay? At nung kunin na po siya sa langit, mga kapatid, ang mga disciples po ay nag-worship sa Kanya with great joy. Hallelujah. So pag-akyat po ng ating Panginoong Kristo sa langit ay nagpapatunay na siya ay Panginoon at hari na naghahari magpakailanman. Hallelujah. So the reason Christ brings hope, peace, understanding of the scripture, mga kapatid, and the mission to proclaim the gospel to all nations. That's according to Luke chapter 24 verse 48. Pero hindi po yun ang bibigyan diin natin dito. Gusto ko pong tingnan natin dito yung verse 32, dito chapter 24 verse 32. So, dahil po buhay ang ating Panginoong Jesucristo, dapat tayong mabuhay ng may pananampalataya, kapayapaan at kagalakan. At katapangan, mga kapatid, na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Okay? So, bumalik po tayo doon sa ating main text. Okay. Ang main text po natin dito, mga kapatid, hallelujah, ay dito sa 32. Pagsalamin po tayo at di natin makita ang ating scripture. Okay. So, dito po sa Luke 34:32, ang sabi niya po dito, at sinabi nila sa isa't isa, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang siya ay nakikipag-usap sa atin sa daan at binuksan ang ating mga ang mga kasulatan? Yan, ang tanong nila sa isa't isa. Dito po sa Luke 24:22, ano? Ito po ang gusto kong bigyan sa atin. Ang tema po natin is the burning hearts of the risen Christ. Okay. So, dito po makikita natin, mga kapatid, no? Ang pusong nakatagpo kay Jesus at nakakaunawa, hallelujah, sa kanyang salita, ay nag-aalab sa pag-ibig, sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. The burning heart, nag-aalab na puso sa paglilingkod sa Kanya. So, una, mga kapatid, na gusto kong tingnan natin dito sa burning heart, no? Sa nag-aalab na puso for the reason of Christ. Hallelujah. Habang siya ay nagpakita at ipinaunawa niya ang scripture sa kanilang mga kapatid. Una, ang pusong nag-aalab
dahil sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Luke 24:15-16, ganito po ang sinasabi niya doon. Hindi agad nakilala ng mga alagad, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Ngunit kasama nila siya. Okay? Kasama po nila siya. So, ang presensya ni Kristo ang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa pusong pinanghihinaan that time. Kasi nakita nung dalawang disciples niya na wala na siya. So, pinanghinaan sila ng loob. Pinanghinaan po sila ng puso na akala nila wala na silang pag-asa dahil nga po sa lumisan na ang kanilang Panginoon. So, ang aral po natin dito, ang puso ay nag-aalab kapag namalayan natin, nakasama natin si Jesus sa bawat paglalakbay ng ating buhay, mga kapatid. Dito makikita natin that kahit hindi natin nakakasama ang presensya ng ating Panginoon, nakikita ng mata natin in physical, pero ramdam natin na siya po ay buhay na nakikisama sa bawat isa sa atin through His presence. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay po sa atin na mga naiwang nananampalataya sa Kanya sa mga panahon na ito. Pangalawa, mga kapatid, ang mensaheng ito ng 32 na burning heart, no? O ang pusong nag-aalab dahil sa salita ng Diyos. Makita natin na hindi lang yung presensya ng Panginoon nating Jesus ang napaka-importante dito. Bagkus yung salita niya na nagpaalab sa puso ng mga alagad niya na mga ito. Habang sila ay naglalakad, nagkakaroon ng conversation, maaring nag-uusap sila dito na paano na tayo, ano na ang mangyayari sa atin, ngayon wala na, namatay na yung ating king, no? So dito po sa 24-27 hanggang 32, sabi niya, ipinaliwanag po dito ng ating Panginoong Jesus ang kasulatan sa kanila. Basahin po nyo yan. Basahin. Yun na natin babasahin kasi hahaba po tayo masyado. Dito po makikita natin na in-explain niya, ipinaliwanag ni Jesus ang kasulatan sa kanila, mga kapatid. Habang naririnig nila ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, alam niyo po ba ang nangyari, mga kapatid? Nag-aalab ang kanilang mga puso. May burning heart yung puso nila. Hallelujah. So, ano po ang aral sa atin dito? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay gatong para patuloy ang pagniningas ng ating spiritual na buhay. Okay? So, hindi naman natin makikita si Jesus ngayon. Pero yung Word of God, yung mga salita niya, mga kapatid, ay iniwan niya sa atin. Para ito po ang patuloy na ipagliliwanag ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At pag ito po ay ating pinakinggan at binasa, ito po ay patuloy na magliliwanag para tayo ay pag-alabin. Itulak ang ating spirito na maging maalab at maging nagniningas, hallelujah, sa pagkakaramdam na ang Diyos ay totoo at buhay sa bawat isa sa atin. Okay? So, hallelujah. Pangatlo po, ang pusong nag-aalab hindi lang sa presensya at sa salita ng ating Panginoon. Nag-aalab upang tayo ay nagiging saksi sa iba. 24, 25, 35, 33-35. Okay? Sinabi ko kanina yan na part po dito sa chapter 24, yung Great Commission. Okay? So, agad silang bumalik doon sa Jerusalem. Bumalik sila di ba? Sa Jerusalem. Upang ibalita ang kanilang karanasan na na-encounter nila ang ating Panginoong Jesucristo. Na may pusong tunay na nag-aalab para kay Kristo at hindi po nananatiling tahimik. Okay? So,
mga kapatid, napakalaki po ng parte natin dito bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Now, once naliwanagan tayo ng katotohanan ng scripture, nung dinggin natin ang salvation o good news sa buhay natin, wag po natin itong panatilihin nakapaloob lamang sa atin. Bagkos inuutusan tayo ng Great Commission na share the good news to others na hindi pa nakakakilala, nang may pag-aalab, dahil ganito po ang kanilang ginawa. Nagbalik sila sa Jerusalem. They shared the gospel. Binalita nila kung ano yung nasaksihan nila, yung nakita nila, hallelujah. At ginawa po nila kung anong pinag-uutos ng ating Panginoon. So, ang apoy ng Diyos sa puso ay nagtutulak, mga kapatid, sa atin para po ibahagi si Jesus sa iba. Dapat po ganun ang gawin natin. So, 3 tanong sa atin, mga kapatid, sa oras na ito. No? Nag-aalab po ba ang puso natin ngayon na nalaman na natin ang katotohanan na may tagapagligtas tayo, may handang magpatawad sa atin, mayroong pumasan ng ating kasalanan na dapat tayo ang magbata para sa mga ito? Mayroon pa ho ba na pag-aalab sa ating puso to share the good news? Okay? Hindi ko yan masasagot, ikaw po ang makakasagot niyan. Pangalawang tanong, gaano naman po kadalas nating hinahayaang mangusap ang salita ng Diyos sa ating buhay? Mga kapatid, gaano kadalas na hinahayaan natin ang salita ng Diyos ay mangusap sa bawat isa sa atin? Ikaw lang makakasagot niyan. Pangatlo, ibinabahagi mo ba ang ginagawa ni Kristo sa buhay mo habang ikaw ay lumalakad sa Kanya ngayon na ikaw ay naging anak na niya o Kristiyano? Okay? So yan po ang iiwanan kong katanungan sa bawat isa sa atin, mga anak ng Diyos, no? Na magbigay ng paalala sa bawat isa sa atin. So ang nag-aalab po na puso ay hindi bunga ng emosyon lamang, mga kapatid. Ito po ay bunga ng pakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang presensya, at pakikinig natin sa Kanyang mga salita. Dahil doon lang naman natin pwedeng katagpuin ang ating Panginoong Jesus through His Holy Spirit. Kung si Kristo ang sentro ng ating buhay, kapatid, ang ating puso ay nag-aalab sa pananampalataya, sa paglilingkod, mga kapatid, sa pagsamba at pagyukod sa Kanya sa ating buhay. Hallelujah. Kapatid, ang malimig na puso ay muling mag-aalab kapag lumakad tayo kasama ang ating Panginoong Jesucristo at ang Kanyang mga salita. Sana po ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay makatulong sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga na makinig sa mga salita ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless everyone. Hanggang sa muli po, sana po ay makasama namin uli. Makasama ko kayo muli. And please, pakishare po para marami rin po ang mabless sa mga salita ng ating Panginoon.